Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and thriller movie na pinamagatang Take Point na ipinalabas noong 2018. Ang pelikulang ito ay nakatakda sa taong 2024 kung saan umiinit ang sitwasyong pampulitika sa pagitan ng North Korea at Estados Unidos. Nais ng North Korea na maglunsad ng nuclear weapon na maaaring magdulot ng ikatlong digmaang pandaigdig. Upang maiwasan ang pinakamasama, binalaan ni Pangulong McGregor ng Estados Unidos ang North Korea na itigil ang operasyon ng kanilang mga pasilidad sa paggawa ng mga nuclear weapon. Gayunpaman, lubusang binaliwala ng North Korea ang babala na naging dahilan ng pagbulusok ng popularidad ni McGregor bilang kandidato sa susunod na halalan sa pagkapangulo ng Estados Unidos. Itinuturing si McGregor na kulang sa kapangyarihang harapin ang North Korea. Dahil patuloy ang pagbaba ng kanyang popularidad, iniutos ni McGregor sa CIA na dukutin ang ministro ng depensa ng North Korea, sa pag-asang mapapataas nito ang kanyang tsansa sa nalalapit na halalan. Upang isakatuparan ang plano, inupahan ng CIA ang isang grupong bayaran na sundalo na tinatawag na Black Lizard na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Ahab. Pagkatapos ay lumipat ang eksena at ipinakita si Ahab sa isang inayos na bunker na dating ginagamit para sa mga pulong sa pagitan ng North at South Korea noong Cold War. Sa loob ng bunker, makikitang minomonitor ni Ahab at ng isa sa kanyang mga tauhan, si Marcus, ang kanilang koponang naghanda sa kabilang bahagi ng bunker upang dukutin ang isang target alinsunod sa utos ng CIA. Bukod sa pagtalakay ng plano sa pagdukot, sinuri rin ni Ahab ang isang dokumentong naglalaman ng impormasyon tungkol sa isang lalaking nagngangalang Logan, na bagong kasali sa kanilang grupo. Ayon sa dokumento, si Logan ay isang eksperto sa IT at hacking. Makalipas ang ilang sandali, ipinaalam ng isang kasapi ng koponan kay Ahab na pumasok na sa lagusan patungo sa bunker ang sasakyan ng target. Upang matiyak na handa si Logan sa misyon, tinanong ni Ahab kung ano ang layunin nila. Sumagot si Logan na ang kanilang misyon ay dukutin si Lee Yong-tak, ang ministro ng depensa ng North Korea, na kasalukuyang nasa isang pulong sa loob ng bunker. Naniniwala si Logan na maisasagawa nila ang misyon ng walang sagabal dahil naihanda na nila ang lahat bago pa dumating ang target sa bunker. Isang babaeng ahente ng CIA na nagngangalang Mac ang nakipag-ugnayan kay Ahab at humiling na kumpirmahin ang target na kanilang dudukutin sa pamamagitan ng mga CCTV camera na ikinabot ng grupo ni Ahab. Nang ipakita nila sa CCTV ang mga babaeng ahente sa loob ng bunker, sinabi ni Mac na mali ang anggulo ng pagkakabit ng mga camera kaya hindi nila ito ma-monitor ng maayos. Dahil dito, inutusan ni Mac si Ahab na ayusin ang anggulo ng mga CCTV camera upang masigurado nilang ang grupong paparating sa bunker ang tunay na target. Pagkatapos ay inutusan ni Ahab ang isa sa kanyang mga tauhan na si Gerald na humanap ng mas magandang anggulo upang mas malinaw nilang mamonitor ang sitwasyon sa loob ng bunker. Maya-maya, dumating na ang grupo mula sa North Korea sa bunker. Sa gulat ni Ahab, ang taong namumuno sa pagpupulong sa loob ng bunker ay hindi ang ministro ng depensa, kundi ang kataas-taasang pinuno ng North Korea na si King. Dumalo si King sa pagpupulong kasama ang kanyang medikal na team na pinamumunuan ni Yoon, ang kanyang personal na doktor. Nang makita ito, sinabi ni Ahab kay Mac na dapat doblehin ng CIA ang kanilang bayad dahil ang target na kailangang dukutin ay ang kataas-taasang pinuno ng North Korea. Pumayag si Mac na taasan ang bayad kay Ahab at sa kanyang team, ngunit iginiit niyang hindi mananagot ang CIA at ang pamahalaan ng Estados Unidos sa gagawing pagdukot. Kaya kailangang akuhin ni Ahab at ng kanyang team ang panganib. Hindi naman gaanong nabahali si Ahab sa mga panganib ng kanilang misyon dahil kampante siyang kayang-kaya ito ng kanyang grupo. Agad na pinulong ni Ahab ang lahat ng miyembro ng kanyang team upang ipaalam sa kanila na nagbago na ang kanilang misyon, dahil ngayon, ang kanilang target ay ang kataas-taasang pinuno ng North Korea, na si King. Tinanong ni Ahab kung sino ang gustong mamumuno sa kidnapping mission, sabay banggit na pumayag na ang CIA na doblehin ang kanilang bayad. Sa totoo lang, nais ni Ahab na siya ang mamumuno sa misyon, ngunit dahil sa isang aksidente noon, kinakailangan na niyang gumamit ng prosthetic na binti. Kahit pa nabanggit niyang malaki ang gantimpalang matatanggap nila kapag naging matagumpay ang misyon, tila wala ni isa sa kanyang mga tauhan ang naglakas loob na dukutin ang kataas-taasang pinuno ng North Korea.
Dahil dito, itinalaga ni Ahab si Jose, isa sa kanyang mga tauhan, upang mamuno sa misyon dahil siya lang ang may sapat na kakayahan para sa gawain. Sinubukang kumbinsihin ni Ahab si Jose sa pagsasabing ito na ang huling misyon nila at inalok siya ng mas malaking gantimpala kung papayag siyang maging leader sa misyon. Nang marinig ito, sa wakas ay pumayag si Jose na pangunahan ang misyon. Kaya agad nilang isinagawa ang plano sa pagdukot. Agad na sumalakay sina Ahab at ang kanyang team sa bunker kung saan ginaganap ang pagpupulong at pinaslang ang mga North Korean soldiers na nagbabantay sa lugar. Pagkatapos nito, agad na tinawagan ni Ahab si Mac upang ipaalam na matagumpay nilang nadakip si King at ang kanyang personal na medical doctor. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isa sa mga North Korean soldiers na kanilang napatay ay buhay pa pala at binaril si Jose, na naging sanhi ng matinding pagdurugo. Dahil dito, agad na sinabi ni Gerald kay Ahab na humingi ng tulong sa CIA upang magpadala ng medical team para mailigtas si Jose. Gayunpaman, ayaw ni Mac na managot sa sitwasyon kaya agad niyang inutusan si Ahab at ang kanyang grupo na ilabas si King mula sa bunker at tapusin ang kanilang misyon. Naging alanganin si Ahab dahil ayaw talaga niyang iwan si Jose na malubhang nasugatan. Ngunit wala na silang ibang pagpipilian dahil may napagkasunduan na sila ng CIA, na tumangging managot sa anumang mangyari kay Ahab at sa kanyang grupo habang isinasagawa ang misyon. Sa huli, nagdesisyon si Ahab na iwan si Jose at inutusan ang kanyang mga tauhan na dali-daling ilabas si King mula sa bunker. Gayunpaman, habang papalabas na sila, napanood nila sa telebisyon ang isang balita tungkol sa grupo ng mga mersenaryo na matagumpay na napatay ang kataas-taasang pinuno ng North Korea 10 oras na ang nakalipas. Sa balita, binanggit ng anchor na ang mga mersenaryo ay nahuli ng hukbong sandatahan ng North Korea. Matapos malaman ito, napagtanto ni Ahab at ng kanyang grupo na sila'y nalinlang at nalaman na ng kaaway ang kanilang kinaroroonan. Kaya iminungkahi ni Gerald kay Ahab na sirain ang daan na maaaring gamitin ng kaaway patungo sa bunker. Gayunpaman, bago pa man sila makaalis sa bunker, bigla silang inatake ng isang grupo ng mga mersenaryong mas marami at may mga high-power na armas. Hindi na maiwasan ang sagupaan sa pagitan ng dalawang grupo ng mga mersenaryo, kaya agad na inutusan ni Ahab sina Logan at Marcus na dalhin si King sa ligtas na lugar. Tumawag si Ahab kay Mac upang humingi ng tulong at itanong kung sino ang mga armadong grupo na umatake sa kanila. Ipinaalam ni Mac na ang mga iyon ay mga mersenaryong inupahan ng pamahalaan ng China upang hulihin si King. Pinaniniwalaan ni Mac na sinusubukang atakihin ng China ang North Korea sa pamamagitan ng paghuli kay King at paggamit sa kanya bilang bitag sa pagpupulong na naganap sa bunker. Bagamat nagpaplanong maglunsad ng nuclear weapon ang North Korea, sa totoo lang, nasa ilalim ng kontrol ng China ang mga sandata na iyon. Iniisip ni Mac na maaaring nagpaplanong umatake ang North Korea dahil sa pagkakamali ng Estados Unidos, at ang China ay gustong pigilan ito upang magmukhang bayani at maiwasan ang ikatlong digmaang pandaigdig. Sinabi ni Mac kay Ahab na ang tanging paraan upang hadlangin ang plano ng China ay ang iligtas si King at tiyaking mananatiling buhay siya. Pagdating sa isang silid, biglang binaril ni Marcus si Logan at tinutukan ng baril si Ahab habang sinasabing patayin ang communication device na nakakonekta sa CIA. Inamin ni Marcus na matagal na siyang nakikipagtulungan sa Alligator 47, isang grupong mersenaryong inupahan ng pamahalaan ng China, kung saan sila ay nangako na makakakuha siya ng malaking gantimpala kapalit ni King. Inalok ni Marcus si Ahab na sumali sa grupo ng mga mersenaryo dahil makakatanggap sila ng malaking sahod at magagandang benepisyo. Tila pinag-isipan ni Ahab ang alok ngunit palihim niyang kinuha ang kanyang baril habang inilipat ni Marcus ang walang malay na si King sa banyo. Pagbalik ni Marcus sa silid, napansin niyang kinuha ni Ahab ang kanyang armas. Naupo silang magkaharap, at nang hindi nakahanda si Marcus, agad sinamantala ni Ahab ang pagkakataon para barilin siya. Sa kasamaang palad, nagawa ni Marcus na ma-corner si Ahab at pabagsakin ito. Nang papatayin na ni Marcus si Ahab, laking gulat nila nang si Logan ay buhay pa pala at siya ang nakapatay kay Marcus. Gayunpaman, tinamaan din si King sa putukan kaya inakala ni Ahab na patay na ito. Agad na pinaandar ni Ahab ang monitor sa silid upang tingnan ang mga CCTV camera habang tinatawagan si Gerald na kasalukuyang nakikipagbarilan sa mga mersenaryong inupahan ng China. Ipinaalam ni Ahab kay Gerald na ipinagkanulo sila ni Marcus at patay na si King.
Ngunit nagduda si Gerald na patay na nga si King, dahil kung totoo iyon ay dapat sana'y sumabog na ang bunker pagkalipas ng ilang minuto. Nang marinig ito, dali-daling pinuntahan ni Ahab ang heart rate detector sa kamay ni King at nadiskubreng buhay pa ito, bagamat mahina na dahil sa matinding pagdurugo. Inakala ni Ahab na magpapadala ng backup ang CIA at tutulungan silang makalabas ng bunker kung mapapanatili niyang buhay si King. Kinuha ni Ahab ang first aid kit at ginagamot si King upang manatiling buhay, habang tinatawagan si Gerald upang hanapin si Yoon, ang personal na doktor ni King. Sa wakas, natunto ni Gerald si Yoon at agad silang pinag-ugnay ni Ahab sa pamamagitan ng kanilang communication devices. Pagkakonekta kay Yoon, agad na ipinaalam ni Ahab ang kalagayan ni King at humingi ng tagubilin kung paano ito gamutin. Kasabay nito, natunton ng mga sundalo mula sa Alligator 47 ang kinaroroonan nina Gerald at Yoon, kaya't naging hindi maiiwasan ang sagupaan. Habang nagaganap ang putukan, sinubukan ni Yoon na gabayan si Ahab kung paano magsagawa ng blood transfusion upang mailigtas si King. Sinubukan ni Ahab na iligtas si King sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng tagubilin ni Yoon, ngunit nananatiling kritikal ang kalagayan nito. Sinabi ni Yoon kay Ahab na salinan si King ng O-type na dugo, ngunit nalaman nilang hindi magagamit ang pouch dahil nagyelo ito. Naalala ni Ahab na may O-type na dugo si Logan, base sa mga dokumento nito. Kaya tinawag niya ang sugatang si Logan papunta sa banyo, at matapos siyang iniksyonan, sinimulan niya ang pagsalin ng dugo mula sa katawan ni Logan papunta kay King, sa kabila ng paulit-ulit na pagmamakaawa ni Logan na huwag gawin iyon. Matapos makakuha ng blood transfusion mula kay Logan, tuluyang nalagpasan ni King ang kritikal na yugto at naging matatag ang kanyang kalagayan. Pagkatapos nito, sinubukan ni Ahab na makipag-ugnayan kay Mac upang ipaalam ang kalagayan ni King at humingi ng tulong, ngunit hindi niya ito matawagan. Sa parehong oras, nanood si Ahab ng balita sa telebisyon kung saan iniulat na itinanggi ng pamahalaan ng Estados Unidos ang kanilang pagkakasangkot sa pagpaslang sa kataas-taasang pinuno ng North Korea. Sa parehong ulat ng balita, inihayag ng CIA na si Ahab umano ang utak sa likod ng pagpaslang kay King. Si Ahab, na labis na nabigla dahil siya'y ginawang panakip butas ng CIA, ay laking gulat nang makakarinig siya ng malakas na ugong na hudyat na sinisimulan ng sirain ang bunker upang patayin si King. Ilang sandali pa, isang malakas na pagsabog ang naganap at gumuho ang buong lugar. Nang magkamalay si Ahab matapos mawala ng malay ng ilang oras, natuklasan niyang patay na si Logan habang si King ay nakaligtas at nanatiling matatag ang kalagayan, bagamat wala pa ring malay. Sinubukan ni Ahab na tawagan sina Gerald at ang iba pang miyembro ng kanyang grupo, ngunit wala ni isa ang sumagot sa kanyang tawag. Hanggang sa makatanggap siya ng tawag mula kay Yoon na nagsabing siya lamang ang nakaligtas sa pagsabog. Akala ni Ahab ay lahat ng kanyang mga kasamahan ay namatay na, ngunit laking gulat niya nang bigla siyang tawagan ni Gerald at ipinaalam na 4 sa kanilang mga kasamahan ang nakaligtas. Sa kanyang narinig, nakahinga ng maluwag si Ahab at sinusubukan niyang maghanap ng daan para makalabas sina Gerald at ang kanyang grupo. Inutusan din niya si Yoon, na naipit sa guho, na maghanap ng daan palabas upang makapagsama-sama silang muli ni Gerald at ng iba pa. Matapos makuha ang mga tagubilin mula kay Ahab na nagmamanman mula sa surveillance room, agad na kumilos sina Gerald at ang iba pa upang makalabas at mailigtas ang kanilang mga sarili. Ilang sandali pa, nakatanggap si Ahab ng tawag mula kay Mac sa kanyang cellphone. Alam na pala ni Mac na buhay pa si King at labis siyang nababahala. Tinanong ni Ahab si Mac kung bakit nila pinasabog ang bunker gayong patuloy pa nilang isinasagawa ang kanilang misyon. Ipinaliwanag ni Mac na napagpasyahan ng pamahalaan ng Estados Unidos na sirain ang lahat ng ebidensya sa loob ng bunker, upang maiwasan ang mga paratang ng China na ang CIA at ang pamahalaan ng US ay sangkot sa pagdukot kay King. Dagdag pa ni Mac, dahil sa matinding batikos na natanggap ni McGregor mula sa publiko, nagpasya itong pasabugan ang bunker upang tuluyang mawala ang ebidensya ng pagkakasangkot ng pamahalaan ng Estados Unidos sa pagkidnap kay King. Ipinaalam din ni Mac kay Ahab na siya ay tinanggal sa kanyang posisyon bilang pinuno ng CIA team, kaya't hindi na siya maaaring magbigay ng opisyal na utos upang magpadala ng tulong kay Ahab at sa kanyang grupo. Gayunpaman, sinabi ni Mac kay Ahab na tutulungan niya ito upang mapawalang sala sa akusasyong siya ang utak sa pagpatay kay King, kung mailalabas ni Ahab si King mula sa bunker ng buhay.
Sinubukan ni Mac na kumbinsihin si Ahab na sundin ang kanyang plano, dahil kung mapapatunayang buhay pa si King, mananalo si McGregor sa opinyon ng publiko, na maaaring magpataas sa kanyang tsansa sa halalan sa pagkapangulo. Matapos ang masusing pag-iisip, sumang-ayon si Ahab na sundin ang plano ni Mac, dahil wala na siyang mas magandang opsyon. Samantala, sina Gerald at ang kanyang grupo na naghanap ng daan palabas ng bunker ay nakasalubong ang ilang miyembro ng Alligator 47 team na agad silang inatake. Habang nagbibigay ng mga tagubilin si Ahab kay Yoon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Mac na nagsabing nagpa siya si McGregor na magpadala ng tulong sa kanila. Hiniling ni Mac kay Ahab na maghintay sa tulong na paparating upang iligtas sila. Sa kasamaang palad, sina Gerald at ang kanyang grupo na nakipaglaban sa Alligator 47 team ay nauubusan ng bala, at sa huli ay napatay silang lahat. Nakita ni Ahab ang buong pangyayari sa CCTV camera at labis siyang nabigla, dahil sa bandang huli, lahat ng kasamahan niya ay nasawi sa misyon. Kasabay nito, napagtanto ni Ahab na papalapit na sa kanya ang Alligator 47 team kaya't nagpa siyang dalhin si King. Ngunit bago siya makalabas, bigla siyang inatake ng isang tangke na sumisira sa pader ng silid. Mula sa butas ng pader, nakita ni Ahab si Yoon na tumatakas mula sa mga kalaban, at tinawag niya ito upang iligtas siya mula sa kamatayan. Agad na sinuri ni Yoon ang kalagayan ni King at napagtantong kailangan pa nito ng dugo upang makarecover sa kritikal niyang kondisyon. Agad siyang kumilos at nagbigay ng kanyang dugo ng direkta kay King, habang pinoprotektahan siya ni Ahab mula sa pag-atake ng Alligator 47 team na natunton na ang kanilang kinaroroonan. Samantala, sa isang pahayag sa telebisyon, sinabi ni McGregor na totoo ngang may isinasagawang mga lihim na operasyong militar ang Estados Unidos, ngunit sinisiraan daw sila ng ibang mga bansa upang sirain ang balanse ng pandaigdigang kapayapaan. Ayon kay McGregor, handa siyang tumanggap ng anumang batikos dahil hindi mahalaga ang kanyang reputasyon sa politika. Ang pangunahing layunin ng pamahalaang US ay mailigtas ang kanilang mga sundalo na lumalaban para sa bansa. Sa kanyang talumpati, binanggit ni McGregor na si Ahab ay isang sundalong nakikipaglaban para sa Amerika, at titiyakin niyang makababalik si Ahab ng ligtas. Dahil sa kanyang pahayag, muling tumaas ang kasikatan ni McGregor at lumakas ang kanyang tsansa sa eleksyon, na naging dahilan upang matalo niya ang kanyang kalaban. Pagkatapos nito, idineklara ni McGregor si Ahab bilang bayani na lumaban upang iligtas si King mula sa kalaban at tuluyang nakamit ang suporta ng publiko. Naligtas sina Ahab, King, at Yoon at isinakay sa isang eroplano, ngunit inatake rin ito ng kanilang mga kaaway. Nawalan ng malay si Yoon at nahulog mula sa eroplano. Tumalon si Ahab gamit ang parachute, una niyang iniligtas si King, saka sinagip si Yoon sa pamamagitan ng mahigpit na pagyakap habang mabilis silang bumaba sa lupa. Nagtapos ang pelikula sa eksenang ligtas na nakaligtas sina Ahab, King at Yoon. Inaalalayan ni Yoon si Ahab sa kanyang balikat habang sila'y nagsimulang maglakad. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.